yung isang topic natin kay Marcoleta. Marcoleta, o eto daw ho mga bossing, no? May pinost yung kaibigan natin, ipinost niya ito. Sabi din dito, integrity of notarized document. Sabi ho, sino? Raul J. Palabrica. Sabi ho, no? Integrity of notarized documents. Ang nag-post ho nito, mga kababayan, yung isa din pong vlogger, no? Hindi ko na ipapakita yung pangalan na. O yan. Yung isang vlogger ho, mga kababayan. Si Boss Ivan. O. Ngayon, binasa ko yung kanyang post mismo, mga bossing. Binasa ko yung post niya. Sabi dito, kaya pala missing na si Orly Gutesa, wala na, di ba? Hindi na makita. Pati po yung sa DOJ, hindi na nagpapakita, hindi na sumipot si Gutesa, mga kababayan. Kaya pala missing si Orly Gutesa dahil alam niya na makakasuhan siya, pati ang kanyang handler na si Pabdog. Pabdog, at tingin ko si Marcoleta yung inaano dyan, tinutukoy niya dyan. Oh, mahalaga ang notarized documents dahil ito ang nagsisilbing patunay na isang dokumento ay lehitimo, may bisa at napatunayan ng isang autorisadong notary public na totoo ang pagkakakilanlan nung lumagda. Kaso itong mga ito wala na. Si Marcoleta nung isang beses nadaan doon sa mga reporter. Tinatanong, nasaan na po si Gutesa? Wala na. Hindi na nagsasalita. Linampasan lang. Di ba? Nilampasan. Pwede naman sabihin, ay wala, ganito, ganyan. May lakad, ganito, ganyan. Nilampasan lang. Tingin ko dito, ayaw na nilang palabasin. Ngayon, lalo na nakita, yan na nagsalita yung lawyer na hindi sa akin yan. Hindi ako nga may pirma dyan. Falsification of public documents, forgery, kung sakali, yung mga pwedeng kaharapin. At kung kasali si Marcoleta, diyan, mga bossing, doon sa mga nagplano, kung sakaling mapatunayan, baka may kulong din ho si Marcoleta niyan talaga. Di ba? Sa mga korte at opisyal ng pagdinig, tulad ng Senate hearing, ang notarized sworn statement ay itinuturing na isang matibay na ebidensya, kaya't anumang pagkakamali o panlilin lang dito ay direktang makakaapekto sa kredibilidad ng testimonya at sa buong proseso ng ng hustisya. Kaya naman, kapag ka may lumabas na falsified, saan na yun? Asan na yun? Baba ata. Naku, nabitin. Sabi dito, ayan meron pa. Kaya naman, kapag may lumabas na falsified o unauthorized notarized document, hindi lamang ito simpleng pagkakamali, kundi isang seryosong paglabag na maaaring bumaliktad ang laban ng nagpresenta nito. Baka may kaso, baka may kulong pa yan. Ano? Sa kaso ng Senate hearing kung saan ang hawak na sworn statement ng surprise witness na si Marcoleta at si Gutesa ay napatunayang falsified at unauthorized, parehong maaaring magkaroon ng pananagutan ang witness at ang kanyang handler. Marcoleta. Nako, tuloy. Si Gutesa bilang mismong nagdala at nagpresenta ng peking dokumento ay maaaring makasuhan ng falsification of documents o perjury. Ngunit kung mapatunayan na si Senator Marcoleta ang nag-utos, nako po, nakipagsabwatan o sadyang gumamit ng peking ebidensya para palakasin ang kanyang posisyon, maaari rin siyang makasuhan bilang principal o accomplice sa paggamit ng falsified documents. Aray ko. Magandang investigahan yan. Baka siguro kaya ngayon ang stand na nila parang yung tipo bang parang debmahan na lang, no? Kasi si Gutesa pati sa DOJ hindi na sumipot Sa ganitong mga kaso, hindi lang tinitingnan kung sino ang may hawak, kundi pati kung sino ang nagplano at nakinabang sa panlilinlang. At ang English daw ho niya, mga kababayan. No? Dito, ito yung pinagkuhanan niya. That may include
giving a copy of the notarial commission to make sure her or she is authorized to perform the notarial acts, and like the signatories, a photocopy of government-issued identification that bears his and her signature. If that happened, the blame should go to the mastermind of the poorly conceived caper in the Senate hearing, or for the good old days when the Senate was composed of men and women proven probity and integrity. Magkakaalaman ho yan, mga kababayan. Magagalit na naman yung mga DDS pag inimbestigahan si Marcoleta. Sabihin, bakit ngayon si Marcoleta daw ang iniimbestigahan? Ganito, ganyan. Mag-iiyakan na naman ho sila, mga bossing. Abogado si Romualdez, sigurado babalikan. Ano? Abogado si Romualdez, saan ba yun? Ito. Babalikan niyang si Gutesa. Robin! Matapos nyo kaming lokohin ng impeachment ni Sara, dapat pa ba kayong pagbigyan ng inyong kahilingan? Gusto nyo, kayo na lang ang masusunod sa lahat ng gusto ninyo. Grabe, ano? O, sandali nga. Ano muna tayo? Isang sayaw muna. Bago tayo matapos, ay mga kababayan, pati sa lalamunan, 1 oras, 27 minuto tayong magkakasama. Magpapasalamat ako sa inyo, no? Sa pagtangkilik dito sa ating channel. Sayawan muna. Isang bagsak muna. Sayawan, AI ho yan, ha, mga Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating